mayroong nagko-comment na, "Attorney, papaano kung mag-file na naman? Papaano kung mag-file na naman? Papaano kung ma-impeach si Sara Duterte sa Kamara, maging successful yung impeachment sa House of Representatives, tapos makarating na naman sa Senado. Tapos pagdating na naman ng Senado, may mag-file na naman ng mga DDS. Siyempre, nandyan sila Attorney Torion, sila Topacio, sila Vic Rodriguez, siyempre sila Chavit Singson, Jing Paras, Mike Defensor. Posible mag-file na naman yan ng petition sa Korte Suprema. I-questionin na naman yung constitutionality ng impeachment ni Sara. O, ang tanong ng ating mga followers at mga subscribers, anong mangyayari niyan, attorney? Hindi kaya gano'n na naman ang gawin nila? Kung akong tatanungin niyo mga kabunyog, posible kayang gawin yan ng mga DDS? Kapag na-impeach si Sara sa House of Representatives, hindi kaya yung ginawa nila noong nakaraang taon ay gawin na naman nila? Ako ang sagot ko diyan, yes. Hindi malayo yan. Alam naman natin yung mga tao na yan, gagawin nila uli yan. Posibleng gawin nila uli yan. Hindi malayong gawin nila yan. Actually, tama yung worry ninyo. Kaya sagutin natin mamaya. O kapag ginawa nila yan, magtagumpay na naman kaya sila sa Korte Suprema. Eh di kung ganyan pala, Attorney Enzo, kapag nagkaso na naman sila, baka na naman manalo na naman sa Korte Suprema, di wala na namang saysay ang impeachment na yan. Posible nga kayang gawin yan ng mga DDS nila Attorney Torion, Attorney Topacio. Yes, tulad ng nasabi ko kanina, hindi malayong hindi nila gawin yan. Ganyan naman sila eh. Sa halip na labanan na ang impeachment kay Sara, dadaanin na naman sa mga delaying tactics yan. Dadalhin na naman nila yan sa Korte Suprema. Kaya lang, matigil na naman kaya ang impeachment ni Sara? Ako tingin ko hindi na. Hindi na. Kahit mag-file sila sa Korte Suprema, halimbawa nakalusot na sa Kamara, impeach na niyan si Sara. Dadalhin na yan sa Korte, sa Senado. Pag nag-file sila ng impeachment petition sa Korte Suprema, i-questionin nila ang legality, hindi na nila kayang pigilan ang impeachment. Hindi na yan. Bakit hindi? Kahit naman noon, hindi naman napigilan ng Korte Suprema yung impeachment sa una. Maalala natin, February 5, nakarating sa Senado yung impeachment. February 5, 2025. Kaya lang, ang ginawa kasi ni Chis Escudero, linaygay, dinelay. Ewan natin, baka mukhang may usapan talaga na i-delay lang ni Chis Escudero yung impeachment, wag siyang mag-proceed sa trial forthwith, wag siyang mag-trial para pagdating ng mga ilang buwan, i-dismiss siya ng Korte Suprema. Kumbaga parang naghintay lang si Chis ng panahon na. Hindi nga natin alam kung may usapan. Pero ngayon, hindi na pwedeng mangyari yan. Bakit? Kasi ang liderato ng Senado, si Senate President Soto, nagsalita na. Pag nakarating sa Senado ang impeachment, trial shall forthwith proceed. Sisimulan na kaagad ang impeachment. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Kaya kahit may nakapending na petition sa Korte Suprema, hindi naman pwedeng pigilan ng Korte Suprema yung impeachment. Magpo-proceed ang impeachment kahit pa may pending na petition sa Korte Suprema. Hindi naman yan kaagad-agad mariresolve ng Korte Suprema. Tingnan nyo yung nakaraang impeachment. Di ba, final yung impeachment sa Senado, February 5. Tapos parang February 6 kaagad, nag-file ng petition yung mga DDS sa Korte Suprema. Humihingi sila sa Korte Suprema, TRO sana, TRO, preliminary injunction. Hindi naman sila pinagbigyan ng Korte Suprema. Wala namang linabas na temporary restraining order. Sa halip, anong nangyari sa Korte Suprema? Nag-decide ang Korte Suprema July 25, 2025. So ang tagal nun. Kailan final yung petition? Mga February 6. February, March, April, May, June, July. July 25, 2025 naglabas ng desisyon ang Korte Suprema. So matagal. Talaga naman sinadya yun ni Chis Escudero eh.
Ako, tingin ko lang, sinadya ni Chis Escudero yun. Dinelay lang ni Chis Escudero, hindi siya nag-trial, hindi siya nag-proceed ng trial kaagad. Samantalang yun ang nakalagay sa konstitusyon, hinintay nila na maglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Paglabas ng Korte Suprema, yung desisyon ng Korte Suprema, ang bukang bibig na lang nila Chis Escudero, sundin natin ang desisyon ng Korte Suprema. O, di naghugas kamay na si Chis. Di ba? O ngayon, anong nangyari sa kanya? Di nakarma. Anong nangyari kay Chis? Nakarma. Siya ngayon ang maraming problema. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hindi yan. Magpa-file kaya sila Torion, sila Topacio, sila Vic Rodriguez, sila Lambino? Yes. Tingin ko magpa-file ng petition to question the constitutionality. Mapigilan kaya ang impeachment? Hindi. Kasi hindi naman mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema dyan. Kasi ang impeachment, prerogative ng Kongreso yan. Pag naglabas ng TRO ang Korte Suprema, wala. Narapal na sila niyan. Masyado na sila niyan. Kapag naglabas ng TRO ang Korte Suprema, iti-TRO nila ang Senado. Sinunod na nga ang lahat ng sinabi nila. Di ba? Yung lahat ng sinabi nila doon sa desisyon nila, doon sa motion for reconsideration, sinusunod na ngayon. Kaya nga natatagalan yung impeachment ngayon. Dadaan sa Committee on Justice eh. Bibigyan ng due process si Sara Duterte na sumagot. Tapos pagdating sa Senado, ang gagawin ng Korte Suprema, magti-TRO? Hindi. Hindi maglalabas ng TRO dyan ang Korte Suprema. Ngayon, pag may nag-file ng petition sa Korte Suprema, matagal yan bago desisyonan. Baka July na naman yan. Bago pa man magdesisyon ng Korte Suprema, tapos na ang trial sa Senado. Ngayon, paano yan? Kung magdesisyon ng Korte Suprema, tapos na ang trial sa Senado. Wala na yan. Kahit maglabas ng desisyon ng Korte Suprema, tapos na ang trial sa Senado. Kasi sabi ni Tito Soto, papaspasan nila. Monday to Friday daw, magsisesyon sila eh. 3 p.m. hanggang gabi. Kaya ibig sabihin, kung Marso yan, March, April, matagal na. Ang May, tapos na yan. Kapag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon, mga July na naman, tapos na. Wala na. Impeached na si Sara, convicted na. Kaya ako, ganyan sa tingin ko ang mangyari dyan. Kasi may nagtanong sa akin, Attorney, paano kung nag-file na naman ang petisyon? Sabi ko, oo, sa tingin ko magpa-file yan. Pero wala na yan. Ang pagkakaiba kasi nung 2025, si Chis Escudero, kakampi nila. Kaya na-delay. Hindi inaksyonan ni Chis Escudero eh. Hindi inaksyonan. Kasi sabi ni Chis Escudero, wala. Naka-break na kami. Hindi sinunod ni Chis yung trial shall forthwith proceed. Tapos nagsimula siyang mag-session para sa impeachment, June, July. Lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema. Paglabas ng desisyon ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, constitutional. So hindi na natuloy yung impeachment. Sinunod na nila Chis yung desisyon ng Korte Suprema. So parang lang yun eh. Linaygay lang ni Chis Escudero, itong mga pasimuno. Yan si Cayetano, si Jinggoy, si Villanueva, sila yung naglaygay. Dinilay nila. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Anong nangyari kay Chis? Di nakarma. Di ba? Nakarma si Chis Escudero. Tahimik ngayon. Kung ano ang ingay noon ni Chis Escudero. Noon halos araw-araw, linggo-linggo, may press con si Chis. Lagi na lang nakikita mo yung kilay ni Chis Escudero, di ba? Tapos mayabang pa noon si Chis. Hindi nyo ako mapipersa. Hindi ako magta-trial. Sino kayo para pasunurin ako? Di okay? Okay. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ito mga kabunyog, si Chis Escudero, talaga, parang ang ginawa ni Chis Escudero noon, dinelay, hindi talaga yung nag-proceed ang trial. Parang hinintay na lumabas yung desisyon ng Korte Suprema eh. Tapos paglabas ng desisyon ng Korte Suprema, pabor kay Sara, unconstitutional daw yung impeachment. Ano nang sinabi ng Senado? Wala na, wag na tayo mag-trial, archive na. Wala na. Pero ngayon, hindi na yan pwedeng gawin. Hindi na pwedeng gawin yan. Pwede silang mag-file
Pero ang desisyon ng Korte Suprema, mahuhuli na yang lumabas. Si Soto kasi, kaya nga, maliban na lang. Ito ang maliban na lang. Sabi nga ni Senate President Drilon, kaya nila gustong palitan si Senate President Soto kasi gusto nilang protektahan si Sara sa impeachment. Yun. Di ba sinabi naman yan ni Robin Hood Padilla? Sabi ni Robin Hood Padilla, dapat ang Senate President kakampi ni Sara. Oh. Yan yung dahilan bakit gusto na sana nila na magkudita, palitan ni Loren Legarda si Soto. Pero hindi naman sila nagtagumpay. Naunsyami. Naunsyami. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, umaasa sila mapapalitan si Soto. Pero mahirap-hirap na yan. Mahirap-hirap na yan. Ha? Si Bato hindi naman lalabas na yon. Bakit hindi lalabas si Bato? Ay nagwarning na si Ombudsman Buying eh. Sabi ni Ombudsman Buying, yung sabi ko na may naka-ready, may naka-standby na arresting teams, hindi biro yun. Totoo yun. Di ba? Ha? Sabi ni Ombudsman Buying, akala nyo nagbibiro ako? Oo, parang pabiro yun. Pero totoo yun. Mayroon kaming naka-standby na arresting teams. Kapag lumabas yung arrest warrant, aarestuhin na namin yan. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Hindi na mangyayari ngayon yung nangyari dati. Ang nangyari kasi dati, yung Senado kakampi ni Sara. So dinelay nila. Tapos nung na-delay nila, saka naglabas ng desisyon ang Korte Suprema. Tapos yun na yung ginamit na rason ng mga senador i-archive kasi may desisyon na ang Korte Suprema. Ngayon hindi na yan. Hindi na yan. Hindi na mapipigilan ang impeachment na ito. Hindi na. Magiging masyado ng garapal ang Korte Suprema. Halimbawa, mag-file ng petisyon, tapos maglalabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order. Ano naman ang ground ng Korte Suprema sa temporary restraining order? Sinunod na nga yung lahat ng gusto nila eh. Sinunod na yung lahat ng gusto ng Korte Suprema, tapos magte-temporary restraining order pa sila. 'Di ba? Kaya ako, ang tingin ko diyan, magpa-file sila, pero hindi yan makakakuha ng temporary restraining order. Pangalawa, pagkadating sa Senado, kaagad-agad magpo-proceed ang trial. Within 2 months, tapos ang trial niyan. Sa tingin ko lang. Pag natapos ang trial niyan, lumabas man ang desisyon ng Korte Suprema, tapos na. Wala na. Ito kasing nangyari nung 2025, dinelay muna ni Cheese. Parang dinelay yung dinelay. Dito ngayon, hindi na yan. Si Soto, hindi didelayin yan. Sabi ni Soto, hindi. Trial shall forthwith proceed. Handa na kami. Sabi nga ni Soto, siya raw nagpapaturo na sa mga kaibigan niyang justices kung paano mag-preside sa impeachment. O yun, tama yun. At saka sabi ni Soto, imumungkahi niya sa mga kasamahan niyang senador. Magta-trial daw sila. Araw-araw, Monday to Friday, 3 p.m. hanggang gabi. O yun, talagang paspasan, Paspasan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung sagot natin dun sa tanong kasi maraming nagtatanong sa akin, paano yan, attorney, kung mayroon na namang kaso sa Supreme Court? Wala yun, karapatan nila yan. Hindi naman natin mababawalan yan sila Topacio. Hindi naman natin mababawalan yan, magpa-file yan. Kaya lang, hindi na yan. Wala na, hindi na kayang pigilan ng Korte Suprema ang impeachment ni Sara. Masyado ng garapal. Pangalawa, ang Senado ngayon iba na kaysa dati. Iba na kaysa dati. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.